Kamusta po kayo, mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magsama-sama po tayo magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong mensahe ng ating dating Pangulong Duterte sa AFP at PNP. At ito po pinahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Komentuhan po natin. Pakinggan po natin itong balita, mga kababayan, sa mga pahayag po ng ating Vice President. At isa na po ang mensahe ng ating dating Pangulo. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Vice President Sara Duterte, good afternoon in this sunny day in The Hague. Kamusta kayo today, ma'am? Yes, I'm okay. Loving the sunny weather. Hindi kailangan mag-jacket. Very summer-ish. VP, how is your visit with PRRD today? Very good. Very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos na saan na sila? Yes. Merong mga Filipinos kanina na nag-aantay sa labas at nagpapaabot ng kanilang pangangamusta sa kanya. And sabi niya na titigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. VP Inday, marami po kasing claims circulating on different social media platforms, ma'am, putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC. Ma'am, just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas si PRRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas na si PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. VP, okay lang ba si PRRD with the heat right now, with the current weather ng Netherlands? It's very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya at sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina naka-close na naman yung window, so sabi ko sa kanya walang hangin doon sa loob. So sabi ko, pwede ba natin buksan yung window? So pumayag naman siya. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Hindi siya makatolerate ng sobrang lamig. Kaya usually nag-aalala tayo kapag autumn and winter months na dahil sobrang lamig talaga. Ano pong masasabi niyo, ma'am, sa mga kabataan ngayon na nagiging violent na po sila, nagiging marahas na po sila to the fact na sa loob po ng school is nakakagawa na sila ng krimen? Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi nawawala yung moral ascendancy nung nasa taas. Yung mga nasa taas. Sinabi natin nasa taas,
yung ating president, yung ating mga cabinet secretaries at iba pang nagtatrabaho sa Office of the President. Kapag ganun yung nakikita ng mga tao, nawawala yung respeto. Kapag nawawala yung respeto, nagkakanya-kanya lahat ng tao. That is a manifestation of a weak leadership. VP Inday, just to close out the interview, do you have a message to the Filipino people? Actually, there's a lot of statement coming from, or reaction nila sa SONA na pawang promises lang daw kuno ni BBM. And actually, I'm one of the many Filipinos who are very much excited, no, sa 2028 election kung magkakaroon man, ma'am. What's your message to people like me and millions of us? Oo. Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Pero pareho pa din yung aking mensahe. Ang aking mensahe is a message of gratitude sa patuloy na suporta. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country. And kanina tinanong pa si President Duterte kung meron ba siyang mensahe para sa inyo dito sa labas na nasa Duterte Street. Meron siyang mensahe pero in general kasi yung kanyang pinadala na mensahe at sasabihin ko verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines. You are very close to my heart because you offer your lives for the country. Practice pa ako niyan doon para hindi ko makalimutan. Yan yung verbatim. May pahabol na question daw, Ma'am, ma'am. last, speaking of mensahe, any message mo kaya Senator Rodante Marcoleta? Oh, yes. Nagbisita ako sa kanya immediately after nung nag-submit siya sa court. And I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mga schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Thank you, ma'am. Thank you, VP. Mabuhay ka. Salamat. Mabuhay kayong lahat. May God bless you. Yan po mga kababayan, ang mensahe po ng ating dating Pangulo sa hindi lang po sa ating mga Pilipino, ganun din po sa mga men in uniform, AFP at PNP, mga kababayan. Napakalapit po ng puso rin po ng dating Pangulong Duterte sa mga men in uniform. Dahil nga po, nung panahon po niya na siya po'y presidente ng bansa, ay nakatulong niya po ito sa mga programa na makapagbibigay po ng kapayapaan at seguridad sa ating pong mga Pilipino. Lalong-lalo po yung napakagandang programa na War on Polvoron. Tumahimik po ang ating mga lugar, ang ating mga syudad, ang ating mga barangay. At isa na po ang inyong lingkod sa nakinabang ang aking buong pamilya ay nakinabang sa kapayapaan at katahimikan ng aming barangay. Nung hindi pa Pangulo ang dating Pangulo, ay talaga pong ang naghahari po sa mga barangay at isa na po sa amin ay ang mga hindi natutulog na gumagamit ng polvoron. Hindi po ba? Kaya nga po excuse me po, 6 na taon na nagbigay po ng kapayapaan at naging at natakot po ang gumagawa ng masama. At nagamit po diyan ang mga men in uniform dahil nga po sila ay nagtrabaho. Nagtatrabaho po sila 24/7. May mga panggabi, may mga pang-araw ang mga men in uniform noong panahon po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? May napakaraming checkpoint
napakarami pong mga pulis na sinisita, lalong-lalo po yung mga nakamotor. Dahil nung panahon na yun, yung mga randing in tandem, hindi po ba, chine-checkpoint po nila yan. Masipag po sila. At lagi pong may mga nagro-robing na mga pulis sa mga barangay. Di po ba? Hindi po nawawalan ng pulis. Pero sa panahon po ngayon, yung hinangaan at sinasabi ng Vice President ng dating Pangulong Duterte na itong mga pulis ay siyempre po hinahangaan niya dahil nga po yung binibigay na serbisyo sa atin ay nabago na po. Na iba na naman po ang tingin ng taong bayan sa mga pulis ngayon. Lalong-lalo po sa mga men in uniform. Ganon din po yata sa AFP. Dahil yung kanya pong hinangaan at tinirespeto na mga men in uniform na nagbubuwis po ng buhay ay siya pa po na nagkalulo. Ipinagkalulo po siya ng mga general. Hindi po ba? Hindi man lang po siya nabigyan ng due process at hindi man lang po siya pinaglaban ng mga ito. Pero sa kabila nun, nahandun pa rin po ang respeto ng dating Pangulo sa mga men in uniform. Kahit po ngayon, nakikita po natin kung paano po sila kumilos at maglingkod at maging bulag, pipi at bingi sa katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Hindi po ba? At lahat naman po ay sinagot ng Vice President dahil sa nangyayari po sa ating bansa. Dahil nga po, pagiging weak leader. Dahil wala nang sumusunod. Wala nang leader na sinusunod. Kanya-kanya na. Tama po ang Vice President. Kanya-kanya na po ngayon ang nagiging leadership sa bansa. Kanya-kanya na. Dahil nga po sa pagiging leader, makikita mo ang malaking diferensya ng tunay na leader na may tapang at malasakit kisa po sa leader na weak. Weak leader. Hindi po ba? Kaya po ang Vice President ay nakikita niya po lahat yan. At syempre po, lahat po ng ginigipit ay kanya rin pong sinusuportahan at plano rin niya pong dalawin sa kanyang pag-uwi. At syempre po, at wala pong sawang humihingi, patuloy na humihingi po ng nagbibigay po ng papasalamat, nagbibigay ng pagpapasalamat ang Vice President. Hindi po siya nagsasawa na magsabi ng maraming salamat sa mga suporta na binibigay ng mga Pilipino. Kahit po talagang ang nangyari po sa ating bansa, grabe pong politika gamit ang pera ng taong bayan. Kaya nga magtataka ka tatanungin mo sarili mo Tatanungin din po natin yung mga naninira. Dahil tayo po tinatanong natin sarili natin, wala ba talagang nagawang kabutihan ng dating Pangulong Duterte sa bansa natin? Bakit ganito na lang nila siraan? Bakit ganito na nila pabagsakin ang pamilyang ito? Tanong natin yan Ako po nagtatanong Tinatanong ko po yung mga naninira, nagpapabagsak sa dating Pangulo at sa pamilya Duterte. Wala bang nagawa sa 6 na taon ang dating Pangulo bilang siya'y Pangulo ng bansa ng 6 na taon sa panahon niya? Wala po ba siyang nagawang kabutihan at magagandang programa sa ating bansa? Dahil sa kabila niyan, wala po tayong nakikita na ibinabalita man lang nila na ang dating Pangulo ay ito ang mga achievement, ito ang mga nagawa. Ang lagi po nilang ibinabalita sa malalaking mainstream media kung paano po masira at gawing masama ang pamilya Duterte. Kaya nga po nakapagtataka at magtatanong 6 na taon naglingkod ang dating Pangulo. Wala man lang kayo na-appreciate? Wala man lang kayo nakitang magandang ginawa ng dating Pangulo? Mas nakita nyo pa yung nangyayari ngayon sa bansa na maganda na sa inyo dahil maganda ang binibigay na pakinabang? Ganun po ba? Kaya nga po tayo hindi tumitigil sa ating mga panalangin at dasal na muling bigyan tayo ng isang agila na manggagaling sa Mindanao para po ang lahat ng kasinungalingan at pambubudol at pagiging weak leader, lalong-lalo po ang pagnanakaw na ginawa nila sa perang taong bayan, ay mapanagutan po nilang lahat.
wala na pong exempted. Pati po ang mga nakikinabang sa social media gamit ang pera ng taong bayan, lalo-lalo sa malalaking mainstream media yata na gamit din po ang pera ng taong bayan, ay dapat din po silang managot sa tamang panahon. Huwag isama na po natin ang mga makakaliwa at lalong-lalo po ang mga oligarkiya yata na bumalik na naman yata sa dati nilang gawi at dati nilang sakit pagdating po sa panggugulang sa gobyerno. Hindi kaya. Muli po mga kababayan, wala na po tayong aasahan. Mga kababayan, sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, ay maaasahan mo pa sila ang mga men in uniform. Ngayon, iba na po ang takbo at sistema po ngayon. Kasama na po sila pagdating po sa pakinabang at male-maleta. Dio mano. Ingat-ingat po, Vice President, dahil hindi po kayo nilulubayan kung paano po kayo pabagsakin. Ingat-ingat po kayo. At ang dasal po namin at ang inyong buong pamilya, ang dating Pangulo, ay malagpasan po lahat ang binibigay po na kasamaan na nagpapabagsak sa inyo. At madugtungan pa rin po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat din po mga kababayan sa inyo po mga dasal at suporta. Thank you po. Thank you rin po sa mga nagbibigay po ng inyo po mga komento, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. At mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Jake Yahut ng California, USA, Eric Hershio from Canada, Kingston from Hong Kong, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa from Cagayan, Jem Aris from United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe from Japan, Annie Jo, ako si Pilam, kay Tatay Nick from Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at doble ingat po. Bye-bye!